Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 116, hindi totoo, totoo. Walang panganib dito, si Xingju ang manggas na damit, at ang martial chi ay binuhos sa item storage bracelet. Pagkatapos noon, isang sinag ng liwanag ang ipinamahagi mula sa item storage bracelet ni Xingju. Sa ilalim ng hood ng mga sinag ng liwanag, dalawang figure din ang lumitaw, at ang dalawang ito ay sina Yushiman at Elder Tan. Xingju, okay ka lang. Pagkalabas ni Yushiman, dali-dali siyang tumakbo kay Xingju at kinakabahang nagtanong. At nanatili akong nakatingin kay Xingju. Matapos makitang hindi nasaktan si Xingju, pinaikit ko ang aking mga mata at ngumiti ng matamis. Hindi maganda ang ganyang ngiti. Gayunpaman, sa ilalim ng tila magiliw na pag-uugali ni Yushiman, ginawa nitong medyo nakatalukbong si Xingju, nakatayo doon na parang isang hanggal na tumpok ng kahoy. Nang makita ang eksenang ito, si Elder Tan sa kanyang likuran ay hinahaplos ang kanyang balbas at nakangiti ng maliwanag. Kaibigang Xingju, bumalik ka na ba sa paligid ng Island of the Immortals? Matapos tingnan ang kapaligiran, natagpuan din ni Elder Tan ang mga puno sa sandaling ito, at nagtanong tulad ng mga uri ng puno sa paligid. Hindi, Elder Tan, hindi dito ang paligid ng isla ng mga immortal, kundi ang lalim ng isla ng mga immortal. Natural na naiintindihan ni Xingju ang naisip ni Elder Tan, at pagkatapos ay nagpaliwanag ng nakangiti. Malalim. Bakit ang tahimik sa kalaliman? Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, bahagyang kumunat ang noo ni Elder Tan. Makatuwiran akong mayroong tagapag-alaga ng Island of the Immortals, kung mas malalim ito, mas magiging mapanganib ito. Paano ito magiging kabaligtaran? Ang ganitong bagay ay napaka hindi makatwiran. Tigtas na alagaan siya, tingnan natin ng mas malalim, baka nasa harapan ang kayamanan. Tumawa si Yushiman bilang hindi pagsang-ayon. Elder Tan, kahit anong uri ng mga pintuan ang mayroon sa Island of the Immortals. Ngunit hindi ito isang bagay na maaari nating mahuhulaan, at maaari lamang tayong gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Sabi ni Xingju na nakangiti. Well, iyon ang kailangan kong gawin. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, sumang-ayon din si Elder Tan. Huwang. Ngunit sa sandaling ito, ang mga nakapaligid na puno ay biglang nagbago, at ang nakakasilaw na mga patong ng sinag ng liwanag ay nagmula sa mga puno, at ang ganitong uri ng mga sinag ng liwanag ay naging mas maunlad, at sa wakas ay tumakip kay Xingju at iba pa kabilang sa kanila, ang mga mata ni si Xingju at ang iba pa ay ginawang puting piraso. Sa ilalim ng nakakasilaw na sinag ng liwanag, si Xingju at ang iba pa ay nagmamadaling ipinikit ang kanilang mga mata. Matapos maramdaman na mahina ang sinag ng liwanag, dahan-dahan nilang iminulat ang kanilang mga mata, ngunit nang muli nilang imulat ang kanilang mga mata, nagulat ang lahat. Dahil sa sandaling ito ay wala na sila sa makapal na sinaunang gubat, ngunit nasa isang gintong bulwagan, ito ay isang napakarangyang bulwagan. Maging ito ay ang hindi mabilang at makakapal na mga haligi sa bulwagan, o ang mga dingding na nakaukit na may mga mural sa paligid, lahat sila ay nagniningning ng maliwanag na gininto ang sinag ng liwanag. Parang ginto ang ginawa nitong bulwagan. Tingnan mo doon. Sa sandaling ito, biglang tumuro si Xingju sa harapan at gulat na sinabi. Dahil may purple treasure chest sa dragon chair sa itaas mismo ng main hall, ang treasure chest ay napapalibutan ng maliliwanag na gemstones, ngunit ang mga sinag ng liwanag na nagniningning mula sa gemstones ay nagpapakita na ang mga gemstones na ito ay hindi pambihira. At sa paligid ng treasure chest ay nagniningning din ang makukulay na sinag ng liwanag, ang mga sinag ng mga ilaw na iyon ay parang bahaghari, patuloy na umiikot sa paligid ng treasure chest. Treasure, yan ay isang treasure. Matapos makita ang treasure chest, napasigaw pa si Yushiman sa tuwa. Lumakad si Lian Bu, at handa nang maglakad patungo sa kaban ng kayamanan. Ngunit pagkatapos lamang gawin ang unang hakbang, ang anyo ni Yushiman ay biglang naging hindi gaanong mahalaga, at sa wakas ay nawala sa isang sinag ng usok. Matapos makita ang pagkawala ni Yushiman, natarante si Miss kay Elder Tan at lumabas, ngunit pagkatapos ay nawala siya tulad ni Yushiman. Kapag nakita mo ang dalawang nawala sa isang iglap, ang hitsura ni Xingju ay nagiging tense sa isang iglap. Ang lalim ng isla ng mga immortal na ito ay hindi kasing simple ng inaakala. Si Xingju ay nanatiling nakatayo sa oras na ito, nang ahas na huwag gumawa ng kahit ano, at natatakot na tulad ng dalawa ni Yushiman, sila ay mawala. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, biglang lumabas si Xingju, dahil naramdaman ni Xingju na hindi niya kayang tumayo dito at hintayin ang kanyang kamatayan. Kung ang dalawang Yushiman ay hindi nasa panganib, pagkatapos ay hahakbang siya at makakarating sa kaligtasan. Lupa. Nasa panganib ang dalawa ni Yushiman, kailangan niyang gawin ang hakbang na ito ng higit pa. Hindi siya patay na tao. Buzz. Pagkalabas pa lang ng Xingju, naramdaman ko na lang na ang larawan sa harap ko ay nagsimulang maging ilusyon, at sa wakas ang sentro ay ang punto, ang napakabilis na pag-ikot, at ang Xingju ay nakaramdam lamang ng pagkahilo sa pagitan ng mga pag-ikot, pero, pagkaraan ng ilang sandali, bumalik sa normal ang lahat. Gayunpaman, natuklasan siya ni Xingju sa sandaling ito. Pumasok na siya sa kabilang hall. Ang bulwagan na ito ay hindi gaanong naiiba sa naunang bulwagan. Ang pinagkaiba lang ay walang dragon chair sa taas at walang treasure chest. Emph. Ngunit sa sandaling ito, ang tunog ng ihip ng hangin ay biglang dumating sa paligid ni Xingju, at lumingon upang tumingin sa paligid, at nakita ang isang buong haba na maitim na sword chi, na nagmamadali patungo sa kanyang napakabilis. Cutting Soul Sword, Sword Chi. Matapos makita ang Sword Chi, mas nagulat si Xingju, dahil iyon ang kanyang pinakamalakas na atake, Cutting Soul Sword, Sword Chi. Ngunit sa sandaling ito ay huli na si Xingju para mag-isip.
Sa pamamagitan ng pagkakahawak sa kanang palad, ang maitim na itim na cutting soul sword ay nakadikit na sa kamay, at biglang lumabas ang isang alon ng sword chi. Boom! Rumble! Nagbanggaan ang dalawang sword chi, una sa lahat, gumawa sila ng magaspang na tunog ng pagkuskus, at kasabay nito, bumuhos din ang maitim na sparks. Ang pagsabog ay nagsimula lamang pagkatapos ng isang malakas na ingay, at ang mga alon ng enerhiya sa pagitan ng mga pagsabog ay napakabilis din ng pagsasabog. Bago ang ganitong uri ng enerhiya, hindi mapigilan ni Xingju na sumandal upang hindi madamay. Sino ka? Gayunpaman, nang mawala ang mga alon, nagulat si Xingju nang makitang sa sandaling ito ay nakatayo sa harapan niya ang isang binata na nakasuot ng itim na damit. Hawak ng bata ang isang maitim na cutting soul sword sa kanyang kanang kamay, at ang mukha ng bata ay eksaktong kapareho ni Xingju. Hey! Gayunpaman, hindi pinansin ng binatilyo ang tanong ni Xingju, ngunit bahagyang itinaas ito ng sulok ng bibig, at sa kanyang kaliwang kamay, isa pang cutting soul sword ang lumabas at humakbang pasulong. Bang! Ang batang ay naging isang itim na linya at napakabilis na nag-swipe kay Xingju. Imperial Wind Technique, Swift Wind. Nang makita niya ang napakabilis, at ang mga kabataang gumawa ng kaunting pagbabago sa nakapaligid na hangin, nakilala ito ni Xingju, nagpe-perform siya ng Imperial Wind Technique, Swift Wind. Matapos makita ang napupuot, tumili si Xingju, kinuyam ang cutting soul sword sa kanyang kanang kamay, at tumakas sa sobrang bilis ng lalaki. Bang! Ang dalawang cutting soul swords ay magkakaugnay sa isa't isa, at ang maitim na kislap ay tumalsik din. Isang mabangis na pag-atake ang nalabanan, at si Xingju ay muling nag-condense ng cutting soul sword na may bahagyang pagkakahawak sa kanyang kaliwang kamay. Sa pagitan ng kanyang mga balikat na kamakaway, isang maitim na anino ng espada ang itinaas. Hindi mabilang na mga silweta, tulad ng mga bulalakaw sa kalangitan, ang patuloy na tumutusok sa batang lalaki. Bang-bang! Ngunit ang ikinagulat ni Xingju ay ang kanyang marahas na pag-atake ay hinarang ng binatilyo. Ha! Biglang tumikim muli ang binatilyo at iwinagayway ang kanang braso, aktwal na ipinakita ang set ng swordsmanship na kasanayan lang ni Xingju at nag-counterattack laban kay Xingju. Emph! Nang makita iyon, sumenggol si Xingju, humakbang, at isinayaw ang dalawang espada sa kanyang kamay, at naging labanan niya ang binata. Bang bang bang! Nag-aaway ang dalawa, at ang madilim na itim na anino ng espada ay kumalat sa buong katawan. Kasabay nito, patuloy na kumakalat ang energy ripples at dark black sparks. Bang! Isa na namang malakas na ingay. Sa paghaharap na ito, pareho silang nagulat sa malakas na puwersa at napaatras. Ang kapangyarihan ay pareho. Napatingin si Xingju sa binata sa kanyang harapan at nagtatakang sinabi. Sa sandaling ito, naramdaman ni Xingju na may mali. Ang bagets na ito ay halatang hindi isang taong nagpapanggap na ibang tao, kung hindi ay hindi niya magagawa ang lahat ng kanyang mga pako. Kaya naisip ni Xingju na malamang na nahuli siya sa isang uri ng ilusyon na bitag, ngunit ang nakakasakit sa ulo ni Xingju ay ang lahat ng mga ilusyon na alam niya ay magiging totoo. At pagkatapos ng ilang laban, mas nagulat si Xingju nang makitang hindi mapapagod ang ilusyon. Ang pisikal na lakas ay palaging puno, at ito ay palaging nasa pinakamahusay na kondisyon. Meron akong naisip. Biglang kumislap ang Xingju, iniisip na kung ito ay isang uri ng ilusyon, maaaring may kaugnayan ito sa isang espesyal na enchantment. Kung gayon, marahil ang kanyang jade pendant ay maaaring pumutok sa kasuklam-suklam na pantasyang ito. Sa pag-iisip nito, dali-daling tinanggal ni Xingju ang kanyang jade pendant at gustong gamitin ito para masira ang ilusyon. Bang! Ngunit sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang ilusyon sa isang patayong hugis, sumasayaw ng dalawang cutting soul sword sa kanyang kamay at muling nanakawan si Xingju. Kara-rating lang. Ngunit napaharap sa ilusyon ng napakabilis, ninisya ni Xingju. Gamit ang soul power sa kanyang kanang kamay, napakabilis na ibinuhos sa jade pendant. At sa sandaling iyon, paparating na ang ilusyonaryong pag-atake, nang si cutting soul sword sa kanyang kamay ay tatama na kay Xingju, biglang itinapon ni Xingju ang jade sa kanyang kamay laban sa cutting soul sword. Klang! Ngunit ang ikinagulat ni Xingju ay si Yupei, matapos tamaan ang cutting soul sword ng kalaban, ay hindi nakaranas ng anumang pagbabago, ngunit direktang tinagtad ng kalaban. Nang makita ito, mabilis na pinaandar ni Xingju ang Imperial Wind Technique, Swift Wind at umiwas sa gilid. Puff! Ngunit, huli pa rin. Walang awa ang krus ng kalaban sa kaliwang braso ng Xingju. Kasabay nito, bumuhos din ang isang matangkad na pulang bulaklak ng dugo. Di man. Bagamat iniwasan ng Xingju ang nakamamatay na posisyon, naputol pa rin ito ng kanang braso ng kalaban, at ang sakit ay totoong-totoo, hindi tulad ng isang ilusyon. Anong kakaibang espasyo? Matapos inumin ni Xingju ang treasure pill sa pasukan, naibsan ng sakit, at pagkatapos ay hindi niya maiwasang tumingin ng maingat sa ilusyon. Sa sandaling ito, si Xingju ay medyo nalilito, kung siya ay isang ilusyon, o ito ay talagang umiiral. Matapos makita ang nagulat na ekspresyon sa mukha ni Xingju, ang ilusyon ay tumawa, tulad ng pagkutsa kay Xingju. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 117, Silver Armor Man. Tawanan, peke ka nang makita ito, si Xingju ay marahas na sumisigaw, at pagkatapos ay hinawakan ng magkabilang kamay, dalawang maitim na cutting soul swords ay muling namuo, sa pagitan ng mga brasong sumasayaw, na may bug zone ng hangin, at ilang anino ng espada, tinadtad niya ang ilusyon. Gayunpaman, sa harap ng sinalakay na si Xingju, ang ilusyon ay hindi natatakot, heheng umiti, at sumayaw din ng dobleng espada sa kanyang kamay, at tumalikod kay Xingju. Bang bang bang!
Apat na cutting soul sword ang nakikipaglaban sa isa't isa, ang mga espada ay makapal na natatakpan, ang kalangitan ay natatakpan, ang maitim na sword chi, at ang daw after image ay patuloy na kumakalat. Sa napakagandang bulwagan na ito ay napakarilag. Ngunit kahit na sinubukan ni Xingju ang kanyang makakaya upang labanan ito sa sandaling ito, hindi pa rin niya nagawang saktan ang kalaban. Dalawang taon na may parehong lakas ang lumalaban sa isa't isa, mahirap makilala ang tagumpay at pagkatalo, at ang labanan ng Xingju at ang energy body na iyon ay nagsimula sa labanan sa loob ng 9 na araw. Rumble. Sinamahan ng gagandong at pagtaas ng usok, isang nahihiyang figure ang lumipad palabas ng battle circle, at sa wakas ang nakakahiyang kargada ay damapo sa lupa, at iyon ay si Xingju. Huhuhu. Si Xingju ay tumingkayad sa lupa na nakahinga ng maluwag. Sa sandaling ito sa kanyang katawan, may mga sugat ng espada sa lahat ng dako. Ang itim na damit ay punit-punit na, at isang malaking piraso ng dugo ang patuloy na iniiwan mula sa katawan ni Xingju. Sa sandaling ito, nawala ang bagsak na dulot ng marahas na banggaan sa nakaraang labanan, at lumilitaw na rin ang figurang may hawak ng cutting soul sword. Ang ilusyon ay pinagmamasdan nitong Xingju na may isang ironic na ngiti. Sa pagtingin sa maling ngiti, muling naghagis si Xingju ng treasure peel sa bibig. Sa pagpasok ng treasure peel, nagsimula ring gumaling ang pinsala ni Xingju, at ang kanyang pisikal na lakas ay nagsimulang gumaling ng dahan-dahan. Kung ang mga araw na ito ay hindi sinusuportahan ng isang malaking bilang ng treasure peel, natatakot ako na sila ay napatay sa mga kamay ng taong ito. Sa araw na ito, sinubukan ni Xingju ang kanyang makakaya, ngunit hindi pa rin niya mahanap ang kahinaan ng taong ito. Sa halip, unti-unting nanghina ang kanyang katawan. 9 na araw at 9 na gabi, walang pahinga, walang katapusang labanan, kahit nasa suporta ng treasure peel, ngunit hindi pa rin nakatakas si Xingju sa pagod na pagkakasalubong. Ang mga tao ay palaging tao, at palaging mayhan. Kung maabot mo ang limitasyong iyon, kahit na ito ay treasure peel, magiging mahirap na bumalik sa langit. Sa sandaling iyon, hawak pa rin ng ilusyon ang dalawang maitim na cutting soul swords at hindi humina ang momentum. Kapareho ito noong nakita siya ni Xingju. Walang konting pagbabago. Sa pagtingin sa ilusyon na nasa harapan niya, si Xingju ay masasabing sobrang galit. Sa loob ng 9 na araw ng pakikipaglaban, natatakpan na siya ng mga pasa, ngunit walang pinagbago ang lalaking iyon. Ngunit sa sandaling ito, biglang kumislap si Xingju, nag-iisip ng paraan para manalo. Kahit na ang pamamaraang ito ay maaaring hindi magagawa, ito ang tanging pag-asa ni Xingju. Iniisip kung saan biglang tumayo si Xingju, umikit ang kanyang mga mata, dahan-dahang lumawak ang kanyang kanang palad, at kasabay nito, nagsimulang manginig ng marahas ang bagyo sa Xingju. Biglang sumabog ang napakalakas na martial chi mula sa bagyong Xingju. Ang martial chi na ito ay mayaman sa gininto ang dilaw at nagniningning na gininto ang sinag ng liwanag, tulad ng isang rumaragasang gintong dragon, napakabilis na pumapasok sa Xingju. Bang! Tila naramdaman niya ang mga pagbabago sa katawan ni Xingju. Ang ilusyon, gumalaw ang figure, ay sumasayaw ng cutting soul sword sa kamay nito, na may bagzo ng hangin, at sumugod patungo kay Xingju. At ang martial chi sa Xingju sa ngayon, ang mga kumikinang na sinag ng liwanag ay nagiging mas maunlad din, at sa wakas pagkatapos ng Xingju na mag-shuttle sa bawat meridian, ito ay winalis patungo sa kanang braso ng napakabilis ni Xingju. Sa sandaling ito, nakita ko ang palad ni Xingju na biglang kumalat, at isang gininto ang gas na nagniningning ng maliwanag na sinag ng liwanag ang sumabog. Ito ay tulad ng isang gintong dragon na umakyat sa kalangitan, na nakabalot sa mga kamay ni Xingju, at sa wakas ay napalitan ng gininto ang mahabang espada na nagniningning na may maliwanag na sinag ng liwanag, at ang enerhiya na nasa loob ng gininto ang mahabang espada na ito ay mas nakakatakot ng maraming beses kaysa sa cutting soul sword. Sa sandaling ito, paparating na ang ilusyonaryong pag-atake, at isang maitim na after image ang kumislap, pagkatapos ay mahigpit na hinati ni cutting soul sword ang ulo ni Xingju. Rising Dragon Blade. Gayunpaman, sa harap ng mabangis na pag-atake ng ilusyon, umungo si Xingju at iwinagayway ang kanyang kanang braso. Ang Rising Dragon Blade sa kanyang kamay ay may dalang anino ng gininto ang espada at nahaklaban sa ilusyon. Bang! Nagbanggaan ang cutting soul sword at ang Rising Dragon Blade. Matapos magsaboy ng malaking maitim na kislap, ang ilusyon ay pinalabas ng Rising Dragon Blade ni Xingju. Boom! Ang ilusyon ay tumama sa dingding ng bulwagan. Pagkalapag, ang mukha na puno ng pangungutya at ngiti ay nagsimulang magpanik, at ang kanyang mga mata na nakatingin kay Xingju ay naging sobrang takot. Paano mo ginagawa ito? Hinawakan ni Xingju ang Rising Dragon Blade sa kanyang kamay, bahagyang ngumiti, at balantunan na sinabi sa ilusyon. Natuklasan lang ni Xingju na ang ilusyon ay eksaktong kapareho ng pagpasok niya sa espasyong ito. Anuman ang itsura, hininga, at martial skill, ito ay pareho. Ngunit nang magsimula ang labanan, unti-unting humina si Xingju, ngunit napanatili pa rin ang ilusyon ng orihinal nitong estado, nang walang anumang pagbabago. Kaya hinala ni Xingju na ang ilusyon ay isang variant lamang na kinopya ayon sa kanyang estado noong panahong iyon. Kung siya ay magsisimulang lumaki at lumakas ngayon, marahil ang ilusyon na iyon ay hindi magagawang gayahin ang kanyang kapangyarihan. At ngayon ang tanging bagay na mapapahusay ni Xingju ang kanyang lakas ay ang Rising Dragon Blade, na hindi matagumpay na nalilinang sa mahabang panahon, sa sandaling ito. Noong nasa headquarters ako ng Chamber of Commerce and Industry, matagal nang pinag-aralan ni Xingju itong Rising Dragon Blade. Bagamat nag-aral ako ng ilang paraan, hindi ako kailanman nakapagsanay ng matagumpay.
Pagkatapos noon, sumangguni si Xingju kay Uncle Pan, ngunit sinabi ni Uncle Pan na mas mabuting gawin ang martial skill na ito pagkatapos ng martial god. Nang maglaon, kahit na si Xingju ay hindi nagpractice ng Rising Dragon Blade, ngunit ang Rising Dragon Blade na paraan ng pagsasanay ay sinusubukang malaman, unti-unti mas masinsinan. Ngayon, upang talunin ang ilusyong ito, naghahanda si Xingju na paikliin ang Rising Dragon Blade na hindi pa matagumpay na nakondense. Bagamat hindi ito ganap na sigurado, ito ang tanging pag-asa ni Xingju, kaya tumaya lang si Xingju sa put na ito. Gayunpaman, ang nakakagulat kay Xingju ay sa huli ay nagtagumpay siya. Sa sandaling ito, nalaman din ni Xingju na ang mga tao ay talagang nasa pinakakritikal na panahon, at mas maaari nilang pasiglahin ang potensyal na hindi nila karaniwang taglay. Bang! Ang Xingju ay gumawa ng isang malaking hakbang, at tumakas laban sa ilusyon na pinipigilan ang sarili. Bagamat ang Rising Dragon Blade na si Xingju ay pinaikli, nalaman din ni Xingju na ang pagkonsumo ng martial chi ng Rising Dragon Blade ay masyadong malaki, kaya sa sandaling ito si Xingju, tanging mabilis na labanan at mabilis na desisyon. Pinalawak ang Imperial Wind Technique Swift Wind sa sukdulan, si Xingju ay agad na nagilusyon. Bahagyang pinahit ni Xingju ang kanyang palso at iwinagayway ang kanyang kanang braso, pagkatapos ay ang Rising Dragon Blade ay may dalang matangkad na gininto ang sinag ng liwanag, at ang tumutusok na tunog ay parang isang dragon na umaatungal ng malakas laban sa afterimage. Nang makita iyon, ang mag-aaral ng ilusyong iyon ay biglang lumaki, at mabilis na itinaas ang Cutting Soul Sword sa itaas ng kanyang mga kamay upang labanan ang atake ni Xingju. Bang! Dalawang Cutting Soul Sword at isang Rising Dragon Blade ang biglang nagbanggaan, at unang gumawa ng putok. Pagkatapos nito, nagsimula itong kuskusin sa isa't isa. Kasabay nito, ang maitim na kislap at ang gintong mga kislap ay naghalo at bumuhos. Buzz! Tunit sa ilalim ng presyon ng horror energy ng Rising Dragon Blade, ang Cutting Soul Sword ay nagsimula ring maging mas ilusyon, at sa wakas ay tuluyang nawala. At ang Rising Dragon Blade ni Xingju ay kumikislap na may gininto ang sinag ng liwanag at mabangis na tumama sa haka-haka na katawan. Puff! Sa isang mabagal na ingay, ang haka-haka na katawan ay pinutol ni Xingju sa 2 piraso, at pagkatapos ay naging isang sinag ng gintong gas at naglaho. Huhuhu! Matapos putulin ang ilusyon, ang Rising Dragon Blade sa mga kamay ni Xingju ay nawala din sa isang iglap. Upang mapatay siya sa isang suntok, ang pagkonsumo ng Xingju ay napakalaki. Ngunit sa kabutihang palad, ang mahirap na ilusyon na ito ay sa wakas ay naalis, at si Xingju ay sa wakas ay gamaan na ngayon. Buzz! Tunit sa sandaling ito, biglang nagbago ang kutis ni Xingju, tanging ang bulwagan sa kanyang harapan ay biglang naging malabo, at sa wakas ay nagsimulang umikot. Pagkatapos noon, naramdaman na lamang ni Xingju ang isang bulaklak sa kanyang harapan. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nakita niyang nakabalik na siya sa orihinal na bulwagan. Ang ikinagulat ni Xingju ay sa sandaling ito ang kanyang sugatang katawan ay ganap na gumaling, maging ang kanyang mga damit ay buo, ngunit nang dahan-daang itinaas ni Xingju ang kanyang ulo, ang nagulat na mukha ay agad na nagulat, dahil ang treasure chest na nakalagay sa dragon chair ay tahimik na nawawala. Pinalitan ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng silver white armor at isang dragon at phoenix helmet. Ang mga mata ng lalaki ay kasing talas ng isang agila, at ang katawan ay patuloy na naglalabas ng mga layer ng madilim na pulang gas, na nagbibigay kay Xingju ng isang napakalakas na pakiramdam ng pang-api. Sa sandaling ito, ang silver armor man ay nakahiga sa dragon chair, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng mahigpit kay Xingju, at sa kanyang bibig na sulok ay isang mahinang ngiti. Sa pagtingin sa silver armor man sa kanyang harapan, si Xingju ay hindi nang ahas gumawa ng anuman, kahit magsalita, dahil nararamdaman niya na ang lalaking ito ay masyadong malakas, maging si Elder Ji Shui ng Imperial Wind Pavilion o ang kanyang Uncle Pan, hindi maihambing sa lalaking nasa harap niya. Masyadong malakas ang ganitong uri ng paghinga, sa harap niya, nahihirapang huminga si Xingju. Ang silver armor na ito ay ang pinaka-nakakatakot na malakas na lalaki na nakita ni Xingju sa mahabang panahon. Mabuti, pagkatapos ng maraming taon, isang lalaki na sa wakas ay sumire muli sa aking ilusyon. Sa sandaling iyon ang biglang sabi ng lalaki. Senior, inilagay mo ba ang Phantom Array na iyon? Lakas loob na tanong ni Xingju matapos makita ang lalaking nagsasalita. Sa harap ng ganoong kalakas na tao, si Xingju ay walang anumang kakayahan na lumaban. Kung ang kabilang partido ay gustong siyang patayin, si Xingju ay hindi makakatakas kahit na gusto niyang tumakas, kaya mas mabuting itanong ang mga tanong sa kanyang isipan upang maunawaan. Well, oo, napagaling mo. Sa harap ko, pareho talaga ako ng itsura at magtatanong, iba talaga. Tama ka, nagset ako ng isang ilusyon. Matapos ang pagbubukas ng Xingju, ang silver armor man ay hindi lamang nawalan ng galit, ngunit mayroon ding isang ngiti ng pagpapahalaga. Senior, maaari ka bang maging master nitong isla ng mga immortal? Nang makita ito, mabilis at magalang na nagtanong si Xingju. Hahaha, master. Bata, hindi mo ako masyadong mababawasan ng tingin. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang lalaking nakapilak na nakadamit ay biglang tumawa, at ang ngiti ay talagang may pagkasira sa sarili. Diyos ng Digmaan Azura, Kabanata 118, ang kahilingan ng tagapangalaga. Dahil nagtanong ka dito, baka sabihin ko sa iyo na hindi ako ang may-ari nitong isla ng mga immortal. Ako ay isang tagapag-alaga lamang ng isla ng mga immortal. Nagpatuloy ang silver armor. Pagkarinig dito, hindi napigilan ni Xingju na magulat at palihim na nagsabi. Ang napakapangangilabot na lakas ng lalaking ito na nakasuot ng pilak ay talagang tagapag-alaga lamang ng isla ng mga immortal.
hindi katakataka na ang mga ninuno sa bibig ni Elder Tan ay hindi matagumpay na nakuha ang Island of the Immortals treasure. Sa tingin ko, kakaiba ka talaga. Sa lakas ko, bakit payag akong maging tagapag-alaga rito at tikman ng pag-iisa at kalungkutan sa loob ng libu-libong taon? Dahil ikaw at ako ay nakatadhana, maaari ko ring sabihin sa iyo na hindi ako ganap na tao ngayon. Ngunit ang parehong hindi ako isang kaluluwang katawan, nabubuhay lang ako sa ibang anyo, at dito ako makakaligtas. Tila nakita kung ano ang naisip ni Xingju, ang Silver Armor ay nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Kung gayon hindi ko alam ang pangalan ng nauna. Natural na narinig ni Xingju sa sandaling ito, ang Silver Armor na lalaking ito ay may sariling sakit dito. Oh, pangalan. Masyadong mahaba para maalala, umiling ang Silver Armor at nakangiting sabi. Nang marinig ko ang mga salita ng lalaki, medyo natahimik si Xingju. Sinabi ng lalaki na nakaligtas siya rito sa loob ng libu-libong taon, at sa katunayan ay makakalimutan niya ang maraming bagay ilang taon na ang nakalilipas. Ngunit sa kanyang lakas, talagang imposibleng makalimutan ang kanyang pangalan. Nahulaan ni Xingju na ayaw lang niyang sabihin, kaya hindi na siya nagtanong pa. Okay, ngayong nasira mo na ang ilusyon ko, ang iyong dalawang kaibigan, bibigyan kita ng mukha at pakakawalan sila. Ang manggas na damit ng Silver Armored Man ay kumaway sa pagitan ng mga salita. Ang espasyo sa paligid ng Xingju ay naglunsad ng isang kumikislap na paggalaw, at pagkatapos ay dalawang figure ang nahulog mula sa espasyong iyon, at iyon ay sina Yushiman at Elder Tan. Bagamat buo silang dalawa, ngunit ang pangit at nakakatakot ang kanilang mga mukha, pareho silang nakomatose, tila tino-torture sa mga ilusyon sa kapaligiran. Bata, maaari kang pumunta sa Island of the Immortals, at maaari mong sirain ang aking Phantom Array, na nagpapakita na mayroon kang magandang talento. Matagal na panahon na ang nakalipas, may isang mahuhusay na batang tulad mo na pumunta rito. Tulad mo, sinira niya rin ang ilusyon ko. Matapos bitawan ang sina Elder Tan at Yoshiman, nagpatuloy ang Silver Armor. Narinig ko dito na nahulaan din ni Xingju na ang bata sa kanyang bibig ay maaaring ninuno ng pamilyang Elder Tan. Bilang isang tagapag-alaga, hanggat may nakilala kang isang taong pumasok sa Island of the Immortals, dapat mo siyang patayin. Ngunit hindi pa ako handang patayin ka sa ngayon. Ang Silver Armor Man, na nagsasalita rito, ay binigyan ng makahulugang tingin si Xingju. Pwede ba senior, kailangan mo ba ng tulong mula sa iyong junior? Mabilis at magalang na tanong ni Xingju. Haha, oo, matalino ka talaga, baka wala siyang ginawa, pwede mo akong tulungan. Nang makitang nahulaan na talaga ni Xingju ang kanyang isip, biglang tumawa ang lalaki. Ang mga nakatatanda ay may kailangang gawin, basta't sila ay itinuro, hanggat magagawa ng mga junior ang kanilang makakaya. Mabilis na sabi ni Xingju. Dahil sa mga sandaling ito ay alam na ni Xingju na ang tinatawag na guardian na ito ay may itatanong sa kanya, kaya natural na mailigtas ang kanyang buhay. Napakasimple, maaari kitang palayain at hayaan kang umalis dito kasama ang sikreto tungkol sa Island of the Immortals. Ngunit kung lumaki ka bilang isang nangungunang Sky Marshal Continent sa hinaharap, dapat kang maghanap ng mga paraan upang makabalik dito, pagkatapos ay matutulungan mo ako, at natural kong sasabihin sa iyo kung saan ko kailangan ng iyong tulong. Sabi ng taong naka-silver armor. Naaalala ng junior ang sinabi ng nauna, at sa hinaharap ay matapat na maaabot ang antas ng pinakamataas na malakas, at susubukan na bumalik sa isla ng mga immortal at magtrabaho para sa nauna. Ang talino ni Xingju. Nang matapos magsalita ang Silver Armor Man, pumayag siya nang hindi man lang naglalaro. Hahaha, mabuti. Nauubos ang oras. Kung may tanong ka pa, magtanong ka lang. Oo naman, ang masayang reaksyon ni Xingju ay nagdulot ng mabuting kalooban ng Silver Armored na lalaki, at pagkatapos ay sinabing nakangiti. Senior, sinabi mo na ikaw ang tagapag-alaga ng isla ng mga immortal, kaya may iba pa bang tagapag-alaga sa isla ng mga immortal na ito? May kayamanan ba talaga itong isla ng mga immortal? Ano ang kayamanan na iyon? Nang makita ang lalaki na talagang nagkusa na magsalita, sinabi ni Xingju ang lahat ng pagdududa sa kanyang puso. Oo, second level guardian lang ako nitong Island of the Immortals. Ang unang antas ay ang mga sinaunang puno ng demonyo, sa palagay ko nakita mo na ito. At may iba pang guardians sa likod ko. Ang mga lalaking iyon ay hindi nangangahulugang mas mahina kaysa sa akin. Dahil dito, kailangan mong maging top strongman ng Sky Marshal Continent bago ka makapasok muli sa Island of the Immortals. Dahil sa antas na iyon lamang sila mo. At mayroon talagang isang malaking kayamanan na nakatago sa isla ng mga immortal, ngunit hindi ko masasabi sa iyo kung ano ang kayamanan. Basta alam mo, kahit na ikaw ang maging nangungunang powerhouse ng Sky Marshal Continent sa hinaharap, ngunit ang kayamanan sa Island of the Immortals ay maaari pa ring magpakilo sa iyo, kahit na mabaliw-mitig ang paliwanag ng Silver Armor na lalaki kay Xingju. Matapos marinig ang mga salita ng lalaki, nabigla si Xingju sa misteryo ng Island of the Immortals. Ang mga kayamanan ng mga nangungunang powerhouse ng Sky Marshal Continent ay magagalaw nito. Ano ito? At ang tagapag-alaga na mas makapangyarihan kaysa sa lalaking ito na nakasuot ng pilak, gaano ito kalakas? Sa madaling salita, ganap na nagbago ang pananaw ni Xingju sa Island of the Immortals. Bago iyon, pangarap pa rin niyang makahanap ng kayamanan. Ngayon napakawalang muwang pag-isipan ito. Huhuhuhuhu. Boom. Bang. Bang. Sa sandaling ito, isang nakakabinging tunog ang biglang dumating mula sa labas ng bulwagan, tulad ng ilang higanteng kulog na bumabagsak, at malalaking alon na patuloy na pumapagaspas sa tenga. Dumating ang 10 araw, umalis ka na rito. Matapos marinig ang boses na ito, bahagyang napangiti ang lalaki.
Pagkatapos ay kumaway ang manggas na damit, at sa sandaling ang puting liwanag ng mga sinag ng liwanag ay lumiwanag ng maliwanag, lumipad ito patungo kay Xingju. Nang makita ito, nagmamadaling ginalugad ni Xingju ang kanyang palad at kinuha ang spell sa kanyang kamay. Sa tingin ko ang pinakamalakas mong martial skill ay isang sword series na martial skill. Kahit na napakalakas ng martial skill mo, medyo clumsy ang teknik mo. At ang martial skill na ito ay maaaring makabawi sa iyong mga pagkukulang, hayaan kang magpatuloy, at makakatulong ito sa iyo sa hinaharap, at ito ay kahit na isang maliit na gantimpala para sa akin na hilingin sa iyo na magtrabaho. Ang Silver Armor man ay ngumiti kay Xingju. Salamat senior. At mabilis na nagpasalamat si Xingju. Ang lakas ng pilak na baluti ay hindi maarap, at ang mga bagay na ibinigay niya ay tiyak na hindi masama. Nang makita iyon, bahagyang ngumiti ang lalaking nakasuot ng pilak, pagkatapos ay kumaway ang manggas, at muling kumislap ang nakakasilaw na sinag ng liwanag. At nang matapos na ang nagniningning na sinag ng liwanag, bumalik na ang tatlo sina Xingju sa gubat kung saan sila naroon noon. Kung talagang maaari kang maging pinakamataas na malakas sa Sky Martial Continent na ito sa hinaharap, huwag kalimutang mangako sa akin ng isang bagay. Dapat kang maghanap ng mga paraan upang mahanap ang Island of the Immortals. Ang kayamanan na ito sa Island of the Immortals ay makakatulong sa iyo marami. Sa sandaling ito, biglang umalingaw ang boses ng lalaki, na patuloy na umaalingaw sa kagubatan. Nakatiyak ang mga senior na hanggat ang junior na ito ay umabot sa ganoong antas, tiyak na babalik silang muli dito upang tulungan ang mga nakatatanda. At magalang na tugon ni Xingju. Naisip niya, kung maaabot ko talaga ang antas na iyon, babalik ako nang hindi mo sinasabi. Ano ang maaaring gumawa ng Sky Martial Continent top powerhouse move, nakakabaliw na mga bagay, Xingju kung gaano hindi ka nais-nais. Matapos mawala ang tunog ni Xingju, ang gubat ay naibalik sa dating katahimikan. Matapos makita na ang kabilang partido ay walang boses, si Xingju ay nagmamadaling kumuha ng 2 treasure peel mula sa item storage bracelet at itinapat ang mga ito sa bibig ni Yu Shiman at Elder Tan. Pareho silang nagdusa ng mental torture, at walang problema sa kanilang mga katawan, kaya naramdaman ni Xingju na kung bibigyan sila ng ilang nakakakalmang treasure peel, madyay gising sila. At gaya ng iniisip ni Xingju, pagkatapos ng pagpasok ng treasure peel, nagsimula ring manginig ang mga daliri ni Yu Shiman at Elder Tan, at dahan-dahan ding bumukas ang mahigpit na nakapikit na mga mata. Xingju. Halika, tulungan mo akong patayin siya. Nang imulat ni Yu Shiman ang kanyang mga mata at nakita si Xingju, dali-dali niyang kinaladkad ang sulok ng damit ni Xingju at tuwang-tuwang sinabi. Agad siyang tumingin sa paligid na may galit. Halaga. Ngunit nang malaman niyang nasa gubat siya ngayon, siya ay naliligaw. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang maliit na kamay at kinuskos ang nakakatawang malalaking mata na medyo blanko. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata at nalaman niyang nasa harapan niya pa rin ang kagubatan, napaupo siya at walang sinabi. Sa ngayon, ang kanyang itsura ay sobrang cute, at hindi niya maiwasang mapangiti nang makita niya si Xingju. Miss, mukhang nahulog ka sa ilusyon. Sa sandaling ito, nagising din si Elder Tan at nagpaliwanag kay Yu Shiman. Imagination, Xingju, pumasok ka na ba sa ilusyon? Matapos marinig ang mga salita ni Elder Tan, nag-react din si Yu Shiman, at pagkatapos ay nakita ang malusog na anyo ni Xingju, at nagtanong sa ilan na nagtataka. Ito. Kung tama ang hula ko, malamang na nahulog si Xingju sa kapaligirang iyon, ngunit tiyak na nasira ni Xingju ang kapaligiran, kaya't iniligtas ikaw at ako. Si Elder Tan ay medyo humahangang tumingin kay Xingju. Xingju, totoo ba ito? Matapos marinig si Elder Tan, tumingin si Yu Shiman kay Xingju na may pagtataka sa mukha. Ang mga kumikislap na mata na iyon ay tila umaasa na si Xingju ay magbibigay sa kanya ng tiyak na sagot. Oh, tama na, at medyo nahihiya si Xingju. Ngunit pagkatapos makumpirma ni Xingju, ang itsura ni Yu Shiman kay Xingju ay nagsimulang maging mas komplikado, at ang Xingju ay hindi komportable. Buzz buzz buzz. Wow, bilis, bilis. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang nakakabinging tunog, at kasabay nito, unti-unti ring humina ang mga sinag ng liwanag, na nakasandal sa itaas ng isla ng mga immortal. Matapos humina ang mga sinag ng liwanag, malinaw na nakikita ni Xingju at ng iba pa na ang isang puting buhawi ay unti-unting namumuo sa protective layer ng Island of the Immortals. Xiaoman, Elder Tan, Island of the Immortals ay malapit ng magsara, uminom ng treasure peel. Nang makita ito, si Xingju ay nagmamadaling kumuha ng 5 treasure peels at ibinigay ito kina Xiaoman at Elder Tan, isa para sa bawat isa, at isa para sa kanilang sarili. Kung tama si Xingju, kailangan pa rin silang ilabas ng bagyo sa dagat, at hindi niya malalaman kung ano ang mangyayari, at hindi rin malinaw kung gaano ito katagal, kaya upang matiyak na walang aksidente, naghanda si Xingju ng dagdag na treasure peel para kay Xiaoman. At nararamdaman ni Xingju na hanggat ito ay isang buhay na katawan, ito ay ilalabas sa isla ng mga immortal. Sinabi na rin ng lalaking nakasuot ng pilak na maaari lamang siyang mapadpad dito dahil hindi ito ganap na tao, at hindi rin ito pag-aari sa madaling sabi, ang katawan ng kaluluwa ay espesyal, kaya maaari itong mabuhay dito. At si Xingju ay mga normal na tao, kaya nahulaan ni Xingju na kahit na pumasok ito sa item storage bracelet, tiyak na sisipsipin ito ng mga espesyal na puwersa. Malaki ang posibilidad na kahit ang item storage bracelet ay masira, kaya hindi nakuha ni Xingju ang kita ng dalawa. Among item storage bracelet. Nang makita iyon, nagmamadali ring inilagay ni Yu Shiman at Elder Tan ang treasure peel sa pasukan.
Matapos lumitaw ang mga sinag ng liwanag na kulay ginto, lahat sila ay dahan-dahang nagtaas ng kanilang mga ulo, nakatingin sa tuktok ng isla ng mga immortal na may kaunting pagkabalisa, at patuloy na bumubuo ng nakakatakot na buhawi. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 119, ang hayop sa dagat ay ang barko. Huhuhu. Sa tuktok ng Island of the Immortals, unti-unting nabuo ang buhawi, at may mga malalaki at malalakas na buhawi na umiikot, at ang malalim na asul na tubig ay umiikot kasama nito. Isang malaking puyo ng tubig ang bumalat sa buong isla ng mga immortal. Sa ngayon, ang tatlong Xingqiu sa Island of the Immortals ay pawang mga sinag ng liwanag na nagpapalabas ng isang layer ng liwanag na gininto ang kulay, na nakatingin sa isa't isa sa kalangitan ng Island of the Immortals, na napakagandang buhawi. Mula sa pananaw ng tatlong tao sa sandaling ito, malinaw na makikita ang panloob na istruktura ng buhawi. Kahit na ang hitsura ng buhawi ay isang maputlang puting napakalaking alon ng tubig na napakabilis. Ngunit sa loob ng buhawi, isang maitim na lagusan ang nabuo, at isang lubhang nakakatakot na puwersa ang namumuo sa walang katapusang madilim na itim na channel. Kasabay nito, isang nakakagambalang dagandong din ang nagmumula. Buzz. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Xingqiu na ang kanyang katawan ay nawalan ng balanse, ang kanyang mga daliri sa paa ay nanginginig, at siya ay lumutang sa lupa. Grasp my hand. Malakas na sigaw ni Xingqiu, alam niyang ito ang suction mula sa channel, at ang pagsipsip na ito ay talagang nakatutok sa kanila, tila sila ay aalisin sa isla ng mga immortal. Matapos marinig ang mga salita ni Xingqiu, sina Yushiman at Elder Tan ay walang pakialam. Pareho nilang hinawakan ng mahigpit ang pulso ni Xingqiu at natatakot sa anumang aksidente. Sa sandaling ito, ang tatlong tao ay lumulutang ng mas mabilis, at hindi nagtagal ay tumalon sila mula sa kakahuyan at bumuhos sa madilim na daanan. Shoot swoosh. Ang mga katawan ng huling tatlong tao ay naging tatlong sinag ng liwanag, tulad ng tatlong araw na masiglang pumutok, nagmamadali patungo sa madilim na itim na daanan, ngunit sa isang iglap silang tatlo ay sapat na upang umalis sa lupa. 1,000 talampakan ang taas. Ang isla ng mga immortal na ito ay talagang hindi simple. Sa sandaling ito, nagmamadaling ibinaba ni Xingqiu ang kanyang ulo, at gustong tingnan ng buong larawan ng isla ng mga immortal, ngunit ang ikinagulat ni Xingqiu ay ang ibabang bahagi ng sandali ay talagang isang piraso ng puti, parang dagat ng mga ulap, parang ambon, lumulutang na walang hanggan sa ilalim, tinatakpan ng lahat ng isla ng mga immortal. Oh! Bigla na lang naramdaman ng tatlo ni Xingqiu na madilim na sa harapan nila, at pumasok sila sa madilim na itim na daanan, at ang kalsada ay parang dagandong ng tigre, parang hangin na bumabagsak na tunog ng dagandong ng dragon, at ang tunog ng mga alon ay patuloy na umalangaw sa pandinig ng tatlo. Sa sandaling ito, walang nakikita ang tatlong tao. Ang tanging nararamdaman lang nila ay ang katawan na walang tigil na pumuputok pataas. Marahil dahil sa pagkakataong ito ay diretso silang pumasok mula sa loob, hindi naramdaman ng tatlo ang oras na nahulog sila sa uno sa ilalim ng dagat. Malakas na pakiramdam ng api. Bagamat nananatili pa rin ang pakiramdam ng pang-api, ito ay mas madali kaysa noong una. Hindi maiwasan ni Xingqiu na maging misteryoso tungkol sa lokasyon ng Island of the Immortals. Matapos makapasok sa buhawi, hindi nagtagal ay nahimiti siya sa coma, at nang muli siyang magising ay nasa Island of the Immortals na siya, kaya hindi alam ni Xingqiu kung gaano kalayo ang Island of the Immortals mula sa matinding level ng dagat. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay sadyang tinansya ni Xingqiu na kapag ang Island of the Immortals ay hinihigop ng malakas na puwersa, maaari silang tumaas sa libu-libong talampakan sa isang iglap, at pagkatapos na makapasok sa channel, ang bilis ay mas mabilis. Sa ilalim ng napakabilis na pag-alon na ito, talagang nalaman ni Xingqiu na ilang oras na ang lumipas ng hindi namamalayan, ngunit kahit na ilang oras na ang lumipas ng tahimik, hindi pa rin sila bumubuhos sa labas ng channel. Anong ibig sabihin nito? Ito ay nagpapakita na ang ilalim ng Boundless Sea Region ay napakalalim na hindi ito matansya, at ang isla ng mga immortal ay nasa pinakamalalim na punto. At lumulutang pa rin ang Island of the Immortals, kaya napakahirap hanapin ang Island of the Immortals sa walang katapusang dagat na ito, mas lalaki pa ito kaysa sa langit. Hindi nakakagulat na kahit ang mga ninuno sa bibig ni Elder Tan ay hindi nakatagpo ng isla ng mga immortal. Ipikit mo ang iyong mga mata. Ngunit sa sandaling ito, biglang nalaman ni Xingqiu na may kaunting liwanag na kumikislap sa channel, at ang liwanag ay naging mas umunlad. Alam ni Xingqiu na sa wakas ay aalis na sila sa madilim na daluyan at babalik sa dagat. Gayunpaman, gumugo sila ng ilang oras sa madilim na channel na ito, hindi nakakita ng kaunting liwanag, at biglang nakita ang matinding sinag ng liwanag, na nakakapinsala sa mga mata, kaya nagsimula silang magpaalala. Sa paalala ni Xingqiu, agad ding nag-react sina Yushiman at Elder Tan, at mabilis na pumikit. Bagamat nakapikit ang mga mata ni Xingqiu sa sandaling ito, nararamdaman pa rin niya ang nakakasilaw na sinag ng liwanag na tumatagos sa kanyang mga mata. Boom! Sa sandaling ito, biglang narinig ni Xingqiu ang tunog ng isang marahas na higanting alon sa kanyang mga tainga, at ang bilis ng kanyang pataas na pag-akyat ay nagsimulang dahan-daang bumagal. Bahagyang ipinikit ni Xingqiu ang kanyang mga mata, na may matinding liwanag, dahan-dahang nagmulat ng kanyang mga mata. Nang ganap na imulat ang mga mata ni Xingqiu, nagulat sila nang makitang nakalabas talaga sila sa madilim na itim na channel at bumalik muli sa itaas ng dagat ng Boundless Sea Region. Kaya lang, lumilipad pa rin sila pataas at nakatingin sa kanila ngayon. Nakikita ko ang malaking puyo ng tubig ay umiikot sa ilalim ng napakabilis sa sandaling ito, tulad ng nakita nila ang malaking puyo ng tubig sa ilalim ng dagat.
Sa sandaling ito, nakatingin sa ibaba mula sa itaas, ang malaking vortex ay parang isang madilim na asul na disk, umiikot sa walang hangganan na rehiyon ng dagat na ito ng napakabilis, tulad ng mga mata ng isang Diyos ng dagat, puno ng misteryo. Matapos i-shoot ang Xingju at iba pa, dahan-dahan ding isinara ang madilim na itim na channel. Nang isara ang channel, nagsimula ring bumagal ang bilis ng pag-ikot ng malaking puyo ng tubig. Sa sandaling ito ang bilis ng paglipad ni Xingju pataas ay sa wakas ay huminto, at sa wakas ay nagsimula ang napakabilis na pagbagsak patungo sa vortex. Yoho! Gayunpaman, sa harap ng bumabagsak na katawan ng napakabilis at ang marahas na hangin na umaalingaw sa paligid, si Xingju ay hindi lamang nagkaroon ng kahit kititing na takot, ngunit sumigaw sa pananabik. Sa sandaling ito, binuksan ni Yoshima ang kanyang mga mata. Matapos makita ang sitwasyon sa ngayon, hindi niya maiwasang sumigaw sa takot at niyakap ang braso ni Xingju, na natatakot na iwan si Xingju. Ulalala, ang tatlo na sina Xingju ay bumulusok sa whirlpool, at ang mga puting alon na ilang metro ang taas ay lumundag. Sa huli, bumagsak ito na parang bagyo. Gayunpaman, hindi tuluyang nalaglag ang mga nagsasaboy na alon. Ang parehong makapal na alon ay itinaas muli sa hindi kalayuan, at sa pagkakataong ito ay lumitaw din ang tatlong figure. Humakbang. Panay ang paghakbang ni Xingju sa ibabaw ng dagat, na parang tumuntong sa lupa, kasing kinis nito, at si Yoshima ay nakahiga sa likod ni Xingju, hawak ng mahigpit si Xingju, sa takot na mahulog ito sa dagat. Nag-aatubili si Elder Tan na tumapak sa tubig gamit ang kapangyarihan ng kalawakan. Dahil sa pagsasara ng Island of the Immortals Channel, ang submarine hurricane na ito ay ganap na nawala. Bagamat ang dagat ay umaalon pa rin sa kasalukuyan, ito ay talagang mas kalmado kaysa dati. Xingju munting kaibigan, ang iyong diskarte ay talagang kamangha-mangha. Sinulyapan ni Elder Tan si Xingju, na nasa dagat, at hindi naiwasang magsabi ng may pagkamangha. Nakita na rin niya si Xingju na kumaway noon. Sa oras na iyon, siya ay nadama na hindi kapanipaniwala, ngunit ngayon ay nakita niya ito muli, at nararamdaman pa rin niya ang napaka-magical. Si Elder Tan ang aking sikretong martial skill. Tumawa si Xingju. Naisip ko na kung ang ikatlong layer ay maaaring matagumpay na nilinang, ngunit maaaring lumipad sa kalangitan, ito ay tunay na mahiwagang. Elder Tan, ngayon ay nasa malalim na tayo sa walang hangganang rehiyon ng dagat, hindi ba tayo maaaring lumangoy sa silangang kontinente? Sa sandaling ito, si Yoshiman, na nakahiga sa likod ni Xingju, hawak ng mahigpit si Xingju, na may pag-aalalang sinabi. Ito. At pagkatapos marinig ang kanyang mga salita, medyo nag-alala din si Elder Tan. Sa katunayan, kung paano makarating sa silangang kontinente ang pinakamalaking problema. Huwag kang mag-alala, darating ang barko natin nang magkaproblema ang dalawa, si Xingju ang itinihi, at pagkatapos ay sinulyapan niya ang tiket at itinuro ang dagat sa hindi kalayuan. Sa pagtingin dito tulad ng ipinapakita sa Xingju, nakita ko ang isang malaking alon na may taas na ilang talampakan sa hindi kalayuan, at ito ay nagmamadali sa kanilang direksyon sa sandaling ito. Oh my God, ano iyon? Nagulat na sabi ni Yoshima nang makita ang eksena sa harapan niya. Gamit ang karanasang veterano, ang Very Sea Beast Herd ay humatol ni Elder Tan. Kaibigang Xingju, gusto mo bang dalhin ang Sea Beast sa East Continent? At sa sandaling iyon ay biglang naalala ni Elder Tan ang sinabi ni Xingju, kaya nabigla siya. Maaamo ang Demon Beast, walang masama sa Sea Beast, hawakan mo ako Showman ng mahigit. Tumiti si Xingju, at pagkatapos ay gumalaw, at tumakbo palayo sa malaking alon. Mga kabataan, may ideya talaga. Nang sabihin ni Xingju na tapos na ito, bahagyang ngumiti si Elder Tan, at pagkatapos ay lumipad ang kanyang katawan sa kalawakan. Sa sandaling nasa alon, ito ay talagang isang grupo ng mga hayop sa dagat. Ang dami ng mga hayop sa dagat na ito ay karaniwang mga 10 metro. Napakadaling sumakay ng 2 tao. Ang lakas ng mga sea beast ng grupong ito ng mga sea beast ay karaniwang nasa martial sovereign level. Swoosh! Sa sandaling ito, bago hamampal si Xingju sa mga alon, biglang pamitik ang kanyang mga paa at tumayo siya. Pagkatapos tumayo, nalaman din ni Xingju na mayroong 12 ng mga hayop sa dagat na umaagos ng napakabilis. Nang makita ito, pagkatapos ng isang magandang pitik ni Xingju, tuloy-tuloy itong dumaong sa isang hayop sa dagat na may haba na mahigit 20 metro. Ang hayop sa dagat na ito ay itim, at ang makapal na balat nito ay hindi nababasag gaya ng isang layer ng baluti, at ang kanilang hitsura ay mas katulad ng mga dolphin, ngunit sila ay mas malaki at mas mabangis kaysa sa mga dolphin. Ulalala! Matapos maramdaman na nahulog si Xingju sa katawan, nagsimulang umindayog ang sea beast at gustong ihagis si Xingju pababa. Huwag kang magmagaling, naghahanap ka ng away. Nang makita iyon, iniwan ni Xingju ang kanyang kaliwang kamay, ang mga sinag ng liwanag ng martial chi ay kumikislap, at sa wakas ay hamampal sa makapal na epidermis ng sea beast, ito ay natusok sa balat ng sea beast na ito, si Xingju ay diniinan ng husto. Mahigpit ang epidermis ng hayop sa dagat at hawakan ito ng mahigpit na parang hawakan. Kasabay nito, bahagyang napahawak ang kanang kamao at biglang umindayog, ngunit 2 beses niyang binato ang hayop na dagat. Sa ilalim ng marahas na pagkawasak ni Xingju, pinigilan din ng sea beast ang umuugong na katawan at naglabas ng humahagulgol na tunog ng panaghoy, tulad ng isang kompromiso. Sa sandaling lumiko ang pulso ni Xingju, lumangoy ang sea beast sa direksyon ng pag-ikot ng pulso ni Xingju, at sa likod ng sea beast na ito, ang 12 ng mas maliliit na sea beast ay sumunod din sa likod, ganito ang hitsura, malinaw na ang dagat na ito. Ang hayop ang pinuno ng grupong ito ng mga hayop sa dagat. Buzz!
Sa sandaling ito, ang puwang sa tabi ni Xingju ay biglang pumihit at lumabas si Elder Tan. Ang antas ni Elder Tan ay isang paunang pagkakalantad lamang sa kapangyarihan ng kalawakan. Ang pagpasok sa espasyo ay kumonsumo ng pisikal na lakas, kaya hindi siya maaaring manatili sa espasyo ng mahabang panahon. Bilang karagdagan, maaari ka lamang maglakad sa lupa o sa kalawakan ng dagat, hindi sa espasyo. Kaibigang Xingju, talagang pinaamo mo ang Sea Beast, hinangaan ito ng matanda. Tumitaw si Elder Tan, nakatingin sa Sea Beast na nasa ilalim ng kontrol ni Xingju, at humahangang sinabi. Ang IQ ng Sea Beast na ito ay likas na mababa at mabangis, at mahirap itong pamuin, ngunit pinaamo ito ni Xingju. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit makokontrol ni Xingju ang Sea Beast na ito ay dahil ginagamit ni Xingju ang sakit bilang gabay, basta't masunurin itong lumangoy sa direksyon na ipinakita ni Xingju, maiiwasan ito ang sakit at pagpapahirap. Ha, pwede ka nang maupo Elder Tan. Tumawa si Xingju. Sa sandaling iyon, si Yushiman ay nakaupo sa tabi ni Xingju, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanang braso ni Xingju, ang kanyang mga mata ay naningkit sa dalawang kahangahangang buwan ng gasoklay, at ang maliit na bibig ay patuloy na humahadjijak ng matamis na pagtawa, halatang napakasaya rin niya at nasasabik. Pagtingin kay Yushiman, na napakabihirang, walang magawang umiling si Elder Tan. Gusto ng mga babae ang romansa at nakakakilig na mga bagay, at ang ginagawa ngayon ni Xingju ay naayon sa kanyang pananabik, nakaupo sa isang sea beast upang lumangoy sa dagat, ito. Na tinatangay sina Xingju. Diyos ng digmaan Azura. Kabanata 120, isang halimaw sa dagat ang tumama. Sa makapangyarihang soul power, ganap na makikilala ni Xingju ang direksyon sa walang katapusang dagat na ito. Kaya sa ganitong paraan, Xingju, hindi sila dumaan sa anumang baluktot na daan, ngunit dumiretso sa direksyon ng silangang kontinente. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang araw, nalaman din ni Xingju na bagamat kapanapanabak at kasiya siya ang Sea Beast, hindi ito tinatawag na komportableng paglalayag. Hindi banggitin ng anumang bagay, ang walang hangganan na rehiyon ng dagat na ito ay hindi permanente sa panahon. Hanggat may madilim na ulap, ito ay isang marahas na bagyo. Ilang araw na silang nasalanta ng marahas na bagyo. Bilang makapangyarihan, si Xingju ay hindi makapasok sa item storage bracelet para sa ilong, ngunit hinukay ni Yushima ng batang babae, ngunit nanatiling buhay at nanatili sa kanya. Tumanggi si Yushima na pumasok, pagkatapos ay natural na kailangang ibuhos si Elder Tan. Gayunpaman, sila ay inaantok, pagod, at pagod. Hindi bababa sa maaari silang humiga sa sea beast para sa maikling pahinga, ngunit hindi magagawa ni Xingju. Matigas lang, kaya pagod na pagod si Xingju sa mga sandaling ito, kaya wala akong choice kundi ang samandal dito. Suporta sa treasure pit. Sa itaas ng dagat, patuloy na sumusulong ang Sea Beast Group, ngunit sa ngayon, ang 3 tao na nakasakay sa Xingju sa itaas ay hindi na nasasabik, at napalitan ng pisikal at mental na pagkahapo. Tingnan mo, ito ay isang bangka. Sa sandaling ito, itinuro ni Yushima ang dagat sa hindi kalayuan at tuwang-tuwa siyang sumigaw. Medyo nalilito, si Xingju, sa sobrang ingay ni Yushiman, ay naging matino sa isang iglap, at tumingin dito. May naglalayag pala na malaking bangka sa di kalayuan. Nang makita iyon, ang mukha ni Xingju ay agad na napalitan ng saya, at nang itinaas niya ang kanyang mga kamao, inihagis niya ang Sea Beast sa ilalim niya, at ang Sea Beast ay biglang pinabilis ang bilis ng pasulong sa ilalim ng stimulation ng matinding sa. Bumibilis ito, at ang mga hayop sa dagat na sumusunod sa likuran nito ay bumibilis din ng walang kabuluhan. 12-12 ng mga higanteng hayop sa dagat na napakabilis na umaalingaw-ngaw, nagdulot pa sila ng alon na 12-12 ng talampakan ng taas, at ang alon ay tumataas sa kalangitan. Sa wakas ay sumugod patungo sa malaking bangka sa hindi kalayuan. Ang Boundless Sea Region sa sandaling ito ay mailalarawan bilang maliwanag na sikat ng araw at maaliwalas na kalangitan. Sa observation deck ng malaking barkong naglalayag, ilang mga tripulante na responsable sa pagmamasid sa sitwasyon ay tamad na natutulog. Ngunit sa sandaling iyon ay dahan-dahang dumating ang magulong alon at ang pagbagsak ng tunog. Sa ilalim ng nakakabinging tunog na ito, isang tripulante ang nagising sa pagkatulala, hinihimas ang ilang mabibigat na eyelids, tumingin sa tunog ng mga alon. Ang mga hayop sa dagat ay mga pangkat ng mga hayop sa dagat. Matapos makita ang napakalaking higanteng alon, agad na nagising ang tripulante, lalo na nang makita niya ang itim na hayop sa dagat na patuloy na umaalon sa ilalim ng higanteng alon. Sa kanyang sigaw, agad ding nagising ang ibang mga tripulante, nakatingin sa malaking grupo ng mga hayop sa dagat, at sila ay natakot, at isang matalinong miyembro ang sumugod upang durugan ang communication talisman. Boom boom. Matapos durugan ng crew ang communication talisman, isang nagmamadaling yabag ang dumating mula sa cabin patungo sa deck. Kasunod nito ay dumating ang isang matibay, maluwalhating lalaki mula sa likuran, na sinundan ng isang dosenang tense na mga tripulante sa likuran niya. Ang lakas ng malakas na tao ay umabot na sa antas ng high-rank Marshal Sovereign. Nakikita kung paano ay ginagalang siya ng ibang mga tripulante, malinaw na siya ang dapat na kapitan ng malaking barkong ito. Pero bukod sa kanya, medyo mahina ang lakas ng ibang crew members, mostly sa level ng Marshal Ancestor. Ay disperse ang arrangement at manatili sa pila. Kung ang mga hayop sa dagat ay hindi umatake sa katawan ng barko, huwag kumilos ng padalos-delos. Ngunit hanggat inaatake mo ang katawan ng barko, hampasin mo ako ng malakas. Nang makita ng lalaki ang malaking kayag ng mga hayop sa dagat na nagmumula sa napakabilis, sumimangot siya, ngunit bilang isang kapitan, mayroon pa rin siyang pangkalahatang hangin. Bagamat medyo nahihirapan siya sa sandaling ito, napakataas pa rin niya. Inihayag niya ang utos, sa panahong ito, ang moral ay napakahalaga.
At pagkatapos niyang ipahayag ang utos, dali-dali ring inayos ng mga tripulante ang panlabas na periphery ng katawan ng barko gaya ng sinabi nila, at isa-isang inayos ang Marshal Chi sa pinakamagandang estado, naghahanda na tumugon sa mga pag-atake ng mga hayop sa dagat na iyon. Habang papalapit ng papalapit ang distansya sa pagitan ng mga hayop sa dagat, ang napakalakas na tunog ng malalaking alon ay palakas ng palakas, at sa sandaling ito ang ilang mga tripulante ay labis na kinakabahan. Kung tutusin, mayroon lang silang lakas ng martial ancestor. Sa pagharap sa napakalakas na mga hayop sa dagat, natural na wala silang ideya. Tingnan mo, may mga tao dito. Ngunit sa pinakadulo ng grupo ng mga hayop sa dagat, ang isa sa mga crew na may matalas na mata ay sumigaw sa takot. Matapos marinig ang kanyang mga salita, biglang pinalaki ng kapitan ang kanyang mga mag-aaral. Pagkatapos ay laking gulat niya nang makitang tulad ng sinabi ng mga tripulante, mayroong 3 figure sa itaas ng hayop sa dagat. Ang ikinagulat niya ay ang lakas nilang dalawa ay umabot talaga sa antas ng Martial Sovereign, at ang lakas ng matandang nakaupo sa likuran, hindi niya makita. Huwag ka munang umatake. Nagmamadaling utos ng kapitan. Mas lalo siyang nakasimangot sa mga sandaling ito. Kung walang mali siya silang 3 sa kanila, okay lang sabihin. Ngunit kung sinasadya nilang salakayin ng bangkang naglalayag, kung gayon ito ay talagang isang malaking kapahamakan. Boom bang bang. Sa sandaling ito, ang Sea Beast Group ay nasa ilalim ng napakalaking bangkang ito, na pinamumunuan ng Sea Beast na sinasakyan ni Xingju, at nagsimulang umikot sa paligid ng malaking bangka. Habang umaalon ang halimaw sa dagat, patuloy na umaahon ang malalaking alon na may 12-dosenang talampakan. Sa ilalim ng pag-ataking ito, maging ang malaking bangka ay nagsimulang manginig ng bahagya. Sa sandaling ito, itinaas pa ng mga tripulante sa sailboat ang kanilang mga puso sa kanilang mga lalamunan, at ang tunog ng pagdura ay patuloy na tumutunog, dahil hindi nila alam na ang Xingju na 3 ay mga kaaway o kaibigan. Shoot swoosh. Biglang sumabog ang 3 figure mula sa hayop sa dagat at sa wakas ay dumaong sa deck ng malaking bangka sa takot ng lahat. Pagtingin sa 3 tao sa harap nila, lahat ng crew ay nakabantay, pero puno rin ng takot ang kanilang mga mata. Ang 3 tao na sina Xingju ay maaaring sumakay sa mga Sea Beast, na ikinagulat nila dahil ang mga Sea Beast ay may mababang IQ at mabangis na kalikasan, at sila ay hindi mapakali. Gayunpaman, ang ganitong uri ng bagay ay ginawa ng 3 sa harap. Paanong hindi sila matatakot, at ang lakas nilang 3, hindi nila makita ng malinaw, halatang nasa itaas nila. Sino ang kapitan? Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Xingju, at habang nagsasalita siya, hindi napigilan ng mga tripulante na umatras, sa takot na barilin sila ni Xingju. Ako ang kapitan, hindi ko alam kung ano ang ipapayo ng 3 matatanda. Matapos makita ang mahiyaing tugon mula sa mga tripulante, ang nasa katanghaliang gulang na kapitan ay umiling ng walang magawa, pagkatapos ay naglakad patungo sa Xingju at itinaas ang kanyang mga kamay bilang paggalang. Hindi banggitin ang lakas ng Xingju trio, kumbaga, kaya nilang paamuhin ang Sea Beast, na gagawin magalang siya. Tsaka ang lakas nilang 3 nakakatakot. Ihanda para sa akin ang 3 first class cabin. Tumingin si Xingju sa kapitan na nasa harapan niya at bahagyang ngumiti. Sa pagitan ng mga salita, magaan ang mga braso, at ang 3 earth rank bottom treasure peel na nagniningning na may maliwanag na sinag ng liwanag ay ibinato sa kapitan. Matapos kunin ang treasure peel, mas nabigla ang kapitan. Napakahalaga ng 3 earth rank inferior treasure peel. Sa katunayan, ang malaking sailboat na ito ay kabilang din sa pamilyang Wanjin, ngunit dahil kulang ang pamilyang Wanjin ng malakas na upuan, inilipat sa kanya ang kapitan, kaya hindi niya nakilala sina Elder Tan at Yu Shiman. Pero alam niya itong Earth Rank Inferior Product Treasure Peel. Sa pangkalahatan, ang top class na cabin ng isang malaking barkong naglalayag, isang Black Rank Top Grade Treasure Peel ay sapat na. 1 Earth Rank Lower Grade Treasure Peel, maaari kang magrente ng ilang first class cabin, at direktang itinapon sa kanya ni Xingju ang 3, na talagang sapat. Sige at maghanda ng 3 first class cabin. Ngunit sa sandaling ito, naiintindihan niya ang intensyon ni Xingju at ng iba pa, kaya't sa wakas ay tumahimik ang hindi mapakali na puso. Kaya't hindi siya nang ahas na maging walang malasakit at inutusan ng mga tripulante sa isang tabi. Bumalik ka sa kapitan, puno na ang top grade cabin. Sa sandaling ito, sinabi ng isa sa mga tauhan na may kaunting takot. Matapos marinig ang sinabi ng crew, pumunta upang gumawa ng 3 silid, nanlaki ang kilay ng nasa katanghaliang gulang, nanlilisik ang mga mata, at bigla siyang napasigaw. Ang kanyang galit ay labis na natakot na ang mga tripulante ay hindi man lang nang ahas na magukay, tumalikod at tumakbo patungo sa cabin. Matapos makita ang pag-uusap ng dalawa, bahagyang ngumiti si Xingju. Matagal na niyang nahulaan na puno ang first class cabin ng sailing ship na ito, dahil ang first class cabin ng malaking sailing ship na ito ang madalas na pinakahinahangat. Kaya't inihagi sa kanya ni Xingju ang 3 Earth Rank Inferior Treasure Peel ng buong puso upang hindi siya mapahiya. Boom! Boom! Barko! 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 Kapitan! Kasabay ng mabilis na mga yabag, muling nagmadali ang dating tripulante at kinakabahang sinabing tila natatakot. Anong problema? Nahulaan ng kapitan na may mali sa kanya, at malamang na tinanong niya kung ano ang kanyang ginawa. Sabi ko, kapitan, inupahan ko ang cabin mo ng kalahating sentimo. Bigla mo akong hinayaan na ibuhos ang cabin. Saan ka kumanta? Maya-maya lang, may lumabas na lalaki mula sa cabin. Tunog. Pagkatapos ay lumabas sa daanan ng isang makisig na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng puti, at sa likuran niya ay may ilang nakakabighaning kabataang babae na may matataas na kilay. Iyang Master Liu, ito.
At pagkatapos makita ang lalaki, ang mga kilay ng kapitan ay nagdikit, at ang kanyang mukha ay naging mahirap tingnan sa isang iglap. Pagkatapos ay tinitigan niya ng masama ang crew member. Ang young Master Liu na ito ay anak ng isang mahalagang kliyente ng pamilyang Wanjin. Nang tanggapin niya ang sailing boat, isang elder ng pamilya ang partikular na humiling sa kanya na hayaan siyang pagsilbihan itong young Master Liu ng walang kasalanan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga tripulante ay hindi kumatok sa mga pintuan ng ibang tao, ngunit itinapon palabas si young Master Liu, na nagpahiya sa kanya. Captain, handa na ba ang tatlong first class cabin? Biglang nagsalita si Xingju. Sa katunayan, nakita ni Xingju na medyo natakot ang kapitan sa young Master Liu na ito, kaya gusto niyang pumalit sa kanya. Kung tutusin, nangyari ito dahil sa kanya. Ayaw ipahiya ni Xingju ang kapitan. Nakita rin niya na hindi mabuting tao si young Master Liu. Hanggat nagsasalita siya, ang spearhead ng young Master na si Liu ay tiyak na nakadirekta sa kanya. Ito. Nang makita ang pagbubukas ng Xingju, ang kapitan ay naging mas mahirap. Bakit? Kukunin mo ba ang cabin ko? Oo naman, tulad ng inaasahan ni Xingju, matapos marinig ang pagbubukas ni Xingju, ibinaling ng young Master Liu ang kanyang galit na mga mata kay Xingju. Gayunpaman, nang ang ibang mga mata ay dumampi kay Yu Shiman sa tabi ni Xingju, ang kanilang mga mata ay hindi napigil ang magpalabas ng liwanag, at ang isang random na evil smile ay dulot din ng gilid ng bibig.